last Sunday. Um, and we are hoping that that will be the last of it. But of course, we are continuing to monitor yung ating mga embassy, lahat ng mga attaches natin ay patuloy na umiikot at at kinokontak yung ating ang mga Filipino workers sa iba't ibang lugar. At dahil ito ay hindi madaling gawin dahil as you know, patuloy ang pagbobomba ng mga area na ito. At nagsasagutan na. Iran, binobomba sila ng Israel. Ang Iran, binobomba ng Israel at saka ng US. Ang Iran naman ay sumasagot at kung saan-saan na, dumawak na ang mga area na tinatamaan ng mga missile, ng mga bomba ng Iran. At yung mga sinasabi nating hindi apektado noon, medyo tinamaan na ngayon. And that is why we have meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. So, kaya very, very fluid ang situation. Kaya patuloy namin monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Unang-una, meron na tayong mga request na for repatriation. Halo-halo ito. Meron dito yung talagang pauwi na, natapos na ang kanilang trabaho, natapos na ang kanilang kontrata, pauwi na dapat sila talaga. Yung basically, dahil nagsara lahat ng airport, walang lumilipad na eroplano, na-stranded sila. At yung isang grupo naman ay yung mga tiga doon na gustong lumabas at umalis doon sa danger area. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam niyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So
ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, doon sila muna, at pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now, safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is yung contact, may telepono pa. So they can actually call their own their relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. So, in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. The embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice. Yun ang magiging pinakamahalagang impormasyon dito, ay kung anong sabihin ng mga local authorities. Kaya mabuti naman, dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa, kung saan nandoon may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang may pinakamagandang impormasyon na makapagsabi sa atin, safe na ilabas ninyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan ang ating mga kababayan para sila ay malagay muna sa safe place at eventually maiuwi dito sa Pilipinas. So these are the plans that we have to in place. Maglalagay na sana tayo ng mga quick response team doon sa mga crossing area. Pero kagaya ng nasabi ko, yung mga crossing area, kung maalala ninyo, halimbawa, remember when the Hamas attack
was done in Gaza, dinaan natin sila sa Rafah crossing, nagpunta sila sa Egypt. Ngayon, ang karamihan ng mga Pilipino ay in Israel are in Tel Aviv. Malayo na yun sa Rafah crossing. So we have to find other ways. So sa ngayon, we are depending on the advice that will be given to us by the local authorities in the place where our nationals, where our people are. And that is what we are hoping we will be able to determine, to assess when it is safe for us to. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. We are already collecting those assets para pagbigyan tayo ng kahit counting window, sabihin, meron kayong 3 oras, ready na tayo para mailabas na kagad sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing, yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi. Oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, nilalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na ngayon. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But as I said, the situation is changing by the minute, by the hour. Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice. Huwag kayong munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito, medyo safe na dito, etc. So lahat ng ating kayang kausapin para magbigay ng impormasyon sa atin, para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa.